Kung may ma-offer akong product na pwede kang patalinuhin at pagyamanin, o-order ka ba? Kung o-order ka, nako, type order right now in the comment section. Yan ang pag-uusapan po natin. Ano po ang pwede natin gawin para tayo tumalino at yumaman? Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Anong relationship ng talino sa pagpapayaman? Whether we like it or not. Parating may nagsasabi po sa akin na kailangan masipag matyaga daw para umunlad ang buhay. Tama po, kailangan po yan. Pero kapos po siya. Kahit masipag at matyaga ka, pero pag wala kang alam sa buhay, forever trap ka. Kaya kailangan hindi lang po sipag at tiyaga. Sipag, tiyaga, karunungan, at syempre, diskarte. When you say karunungan, talino at diskarte. Hindi lang pwede tayo po masipag at matyaga pero wala tayong alam. Agree? Kaya nga, para sa mga taong gusto talaga umunlad at mabilisan at makamit na ang iyong pangarap, kung sipag at tiyaga lang ang basehan, dapat ay matagumpay ka na. Dapat naabot mo na yung pangarap mo. Pero bakit hindi mo pa nakakamit at naabot? Kasi nga kapos nga ng talino at kapos din ang diskarte. So ngayon, para sa mga gustong tumalino, bibigyan ko na kayo ng 5 simple tips para madagdagan po ang ating katalinuhan pagdating po sa pera. So handa na ba kayo? Kumuha na kayo ng papel at bibilisan na po natin para meron kayong mapulot sa araw na ito. Number 1, educate yourself. Kailangan po tuloy-tuloy po ang pagpaaral po natin. Yes, graduate na po kayo ng high school, ng college po para kayo ay magtrabaho. Pero karamihan ng mga pinag-aralan po natin ay tungkol lang sa paglikha ng pera at pagtrabaho at matuto ka bilang profesyon. Pero ang eskwelahan po naman natin, hindi po tayo tinuturuan kung paano naman hawakan ng pera, palaguin ng pera, i-manage ang pera. Diba? Sa totoo lang, kulang na kulang po. Kaya nga karamihan po, impis na mapaganda ang ating buhay, nasisira ang ating buhay, nagiging waldas po tayo. Tama o mali? Kaya nga it's very important for you to educate. Ano po ang education? Kailangan una matuto tayong magbasa. O magbasa po tayo ng mga babasahin po at mga aklat na makakatulong po sa atin pagdating po sa ating career, profession at syempre sa paghawak ng pera. Pangalawa po, hindi lang po pagbabasa ang kailangan po din natin. Kailangan po ay matuto rin po tayo sa mga videos na katulad ng ganito. Dami na pong libreng videos. Or if not naman po, ay makinig po sa podcast, Spotify or sa Apple Podcast ni yours truly. Libre naman po. Ang dami na pong free information. At probably some of you are nagtatanong, ano ba ang mga books na dapat mong basahin? Naku, wag na kayo magpa-tumpik-tumpik. I-share ko po sa yung 6 books na kailangan yung basahin in order to change your financial mindset. Umpisa na po natin para sa mga taong gusto magbagong financial mindset, yung Diary of a Pulubi. 22 money mistake para mabago ang financial mindset mo. 2 million copies sold na yan. Gusto mo ba matuto mag-ipon? Meron tayong may ipon diary. Gusto mo matuto mag-budget? May budget diary. Gusto mo makawala sa utang? May utang-free diary. Gusto mo matuto magnegosyo? Nako, patok na patok to. May negosyo diary. Ano po mga magagandang negosyo? Ano ba bahagi ng negosyo? Paano pag-umpisa? Gagabay? Startup? Nandito na po. And last but not the least, kung gusto mo maging financially free, at the same time stress-free, basahin nyo tong Diary of a Yayamanin. So, first, educate yourself. Number 2, pangmabilisan po para ika nga madagdagan ng ating karunungan at kaalaman, set financial goals. Kailangan po maliwanag po ang ating financial objectives. Meron tayong 3 goals na isiset po. Short, medium, and long. Ulitin ko, short, medium, and long. Short, mga 1 to 5 years kung ano gusto mo makamit sa buhay. Medium, mga 6 to 20 years. And then long term, 21 and above. Short, siguro, makabayad sa upa. Or let's say, mabayaran edukasyon ng anak. Medium term, bahay, sasakyan. Or if not naman, lupa. Diba? Long term, pang retirement fund. Kaya kailangan po, bago po tayo gumastos, alamin na rin natin kung anong financial goals para mapaglaanan po natin. Ang third na kailangan po natin matutunan para naman po madagdagan ng ating financial IQ is this. Ito yung pinakamahirap. Practice financial discipline. Oo, kailangan po yan eh. Disiplinado po tayo na talagang pag kumita po tayo, uunahin muna natin mga pangailangan bago ang kagustuhan. At disiplinado rin tayo na mag-impok at mag-ipon. Because consistency is the key. Alam mo, minsan ang galing lang natin sa umpisa pero hindi tayo consistent. Sino sa inyo guilty? Type guilty sa comment section. Kaya tatanungin ko na si Ash Garia Doma, at the same time si Angelica Miles Marita, at the same time si John Paul Carolino. Consistent ka ba sa pag-iipon? Diba? And then pang-apat po, ito po para madagdagan po ang ating karunungan at kaalaman. Learn from
your mistakes. Gusto ko kumuha ka ng papel at ballpen for the last year, lahat ng mga pagkakamali mo, isulat mo na at huwag mo nang ulitin. Again, kailangan mo i-analyze. Kasi sayang di ba? Nagigets nyo? Sayang yung mga leksyon na pwede nating matutunan. Hindi kang gumawa ng pagkakamali para maulit ang pagkakamali. Gumawa tayo ng pagkakamali para tayo ay matuto sa ating pagkakamali at di na natin ulitin ang pagkakamali. Do you agree? Kaya nga para sa mga taong na probably nalugi or if na naman nagkamali kayo, ito lang po ang payo ko po sa inyo. Huwag kayong mawalan ng pag-asa, huwag kayong aayaw, subok lang ng subok, diba? Pero ito lang, when you say keep on trying, wag lang tayo ng, pardon me for this word, no? Don't jump into conclusion. Wag lang tayo TAE ng TAE. Oo. Hindi po siya yung dumi. Oo. Ang ibig sabihin ng TAE is what? Trial and error. O yan, ha? O yan, masyado kang judgmental. Huwag ka lang trial and error ng parati. Gusto nyo talaga madagdagan ang inyong karunungan pagdating po sa pera? Itong pinakamatindi na advice na pwede ko ibigay sa inyo. Seek professional advice. Maghanap kayo ng mga taong marurunong, magagaling, may karanasan na pagdating po sa pagnenegosyo, sa paghahawak ng pera, sa pag-i-invest ng pera. Maghanap po kayo ng mga taong ganun. Hindi lang naman talaga ako ang nakakaalam ng lahat. You learn from successful people. People who you follow. Kasi sinasabi mo sa sarili mo, naku, pagdating ng panahon, I wanna be like you. Diba? I wanna be like them. So follow them. Why? So that you don't have to do TAE and TAE, trial and error. Because you can learn from other people's mistakes. Kaya nga kung gusto nyo talagang tumalino at gusto nyo talagang yumaman, imagine nyo to ha. Ngayon, na-educate mo sarili mo, may alam ka na. Ngayon, nagiging confident ka na. Nakakapag-set ka na ng financial goals. Tapos, consistent ka sa ginagawa mo. Tapos, kung ano yung pagkakamali mo, sinusulat mo. Tapos, kumuha ka pa ng professional advice sa mga tao. Nako! Sa palagay mo, magiging successful ka ba pag natuto ka? Yes or no? Pakitype lang sa comment section. Kaya nga para sa mga taong nasabi, yes, I want to learn pa more and Chinky, I want to learn from you. So if you want to learn from me, okay, ito lang po, I want to bless you with my latest free session. Free to. Alam mo na ba itong tinatawag nating CHIP method? CHIP method. Kung hindi mo pa alam, may good news po ako sa inyo. Meron ako ibibigay sa inyong free session so that I want you to watch it for 1 straight hour. 1 straight hour non-stop, ha? Panoorin nyo to para malaman mo ang iyong kaalaman, karunungan, katalinuhan para ikaw ay makapag-retire one day, para gumanda ang buhay mo one day. Kung seryoso ka, panoorin mo nang nasa link na lang sa ilalim. Maraming salamat. Sana naman na-inspire kayo. Sana na-encourage kayo today sa ating episode na ito. Kaya nga, kung kailangan nyo na talagang mag-elevate sa inyong finances, kailangan meron kang alam. At the same time, may tamang kang diskarte. This is Chinky Tan saying, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.